Mga kapatid, tungkol sa muling pagkabuhay ng anak ng balo sa Nain ang napakinggan nating ebanghelyo ngayong araw. Ipinakikita dito ang habag at kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ng pagbibigay sa atin ng tatlong mahalagang aral. Una, ang Diyos ay laging kasama sa ating pagdadalamhati. Nagdadalamhati at tila nawalan na ng pag-asa ang balo sa pagkamatay ng nag-iisa niyang anak. Napansin ni Jesus ito at ang kanyang kalungkutan at kaagad na lumapit ang Panginoong Jesus. Hindi bulag ang Diyos sa ating mga paghihirap at sa mga sugat na naranasan natin. Hindi siya tulad sa isang kanta na from a distance na nagsasabing, God is watching us from a distance. My dear brothers and sisters, in Jesus, the face of God's mercy, misericordia vultus, we are assured that God is with us. He is our Emmanuel. God is not a God that is distant or indifferent to our suffering, but journeys with us. Sa bawat luha at pighati, naroon si Jesus, nagdadala ng habag at pag-asa. Ipinamalas ni Jesus na ang Diyos ay hindi malayo, kundi isang Diyos na nakikiisa at nakikisangkot sa buhay ng tao. My dear brothers and sisters, ang Diyos kasama natin lagi. He is not just a God who is looking up there, distant from our experiences as a person. Siya ay kasama natin lagi. Pangalawang aral, si Kristo ang bukal ng buhay. Ang kanyang mga salita, binata, bumangon ka, ay nagpapahiwatig na si Jesus ang may hawak at may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Sinabi mismo ni Jesus kay Martha, I am the life and the resurrection. Whoever believes in me will have eternal life. Sa papaanong nangyari ang mga ganitong karanasan? Binuhay ni Jesus ang kanyang kaibigang si Lazaro. At ang pagbibigay ng ina o ng kanyang anak sa kanyang ina, saan natin matatagpuan sa Ebanghelyo? Noong nakabayubay ang Panginoong Jesucristo sa krus, sinabi niya kay Juan na kanyang beloved, this is your beloved mother. Or in the same way, woman, this is your beloved son. My dear brothers and sisters, mga kapatid, noong mga panahong iyon, kapag ikaw ay balo ka na at babae ka pa, wala kang wala kang say o wala kang say sa lipunan. You exist parang wala lang, lalo na babae ka. And then with the experience ng balo sa Nain, wala nang asawa, wala pang anak. Papaano na ang kanyang buhay? My dear brothers and sisters, ginawa ni Jesus na buhayin muli ang anak ng balo para ang balo mismo ay magkaroon mismo ng identity o magkaroon na mismo ng say sa lipunan. Doon tinitingnan natin ang ating experiences. Minsan, di ba, we are being looked down because of our status. Because yung mga nagagawa natin na mali. But God is a God of many second chances. He will always
forgive our sins, and He will always assure us of His loving presence. My dear brothers and sisters, sa tuwing tayo ay bumabagsak sa kasalanan o nakadarama ng mga pangungulila, si Kristo ang nagpapabangon sa atin upang tayo'y magpatuloy sa buhay na puno ng pag-asa. Ikatlo at panghuling aral, tinatawag tayong maging daluyan ng habag ni Kristo. Wika ng mga tao, a great prophet has arisen in our midst. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinatawag din tayong maging saksi ng kanyang habag at pagmamahal. Sa bawat pagkakataong makakita tayo ng nangangailangan o ng nagdurusa, tayo'y tinatawag na magbigay buhay at magdala ng pag-asa gaya ng ginawa ni Jesus. My dear brothers and sisters, sapagkat kabahagi tayo ng katawan ni Kristo. Ito yung sinasabi sa atin ng unang pagbasa. We are Christ's body and individually parts of it. May kasabihan tayo sa isang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Ibig sabihin, anuman ang nararamdaman ng isang miyembro ng pamilya, nararamdaman ng buong pamilya. At sa ating larger community din, kung anuman ang nararanasan ng ating mga kapatid, the least, the last, and the lost in our society, dapat meron tayong gawing konkretong paraan. Hindi lamang basta awa, kundi habag ang ating ipakita sa kanila. Pity or awa is just an emotion of feelings. Ay, makalunos siya. I am here, the person is there. But habag or compassion is a word that is an active word. Kinahabagan ko siya. Kailangan tulungan ko siya. I move forward to that person. Gagaya ng ginawa ni Jesus. Jesus in the gospel stepped forward and touched the coffin. Yun ang konkretong paraan ni Jesus. My dear brothers and sisters, kabahagi tayo ng puso ni Jesus. Kung anuman ang nararamnasan natin, kung anuman ang problema natin, kung anuman ang hapis natin at sakit, ramdam na ramdam ng Panginoong Jesucristo because nagkatawang tao siya. He became flesh so that man and woman could be lifted up to God. Ang kirot ng ating puso ay kirot din ng puso ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, let us remind of ourselves of these 3 lessons. Una, ang Diyos ay lagi nating kasama. He is our Emmanuel. He is not a God that is distant in our own experiences. Si Kristo ang bukal ng buhay. Sa oras na dumaraan ka sa matinding kapagsubukan ng buhay, nagdadalamhati ka, nalulungkot ka, puno ka ng problema, lumapit ka kay Jesus. And pangatlo, tinatawag tayong maging daluyan ng habag ni Kristo. Ito yung challenge para sa atin. At sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang memorial ni Saint Robert Bellarmine, obispo at doctor of the church. Ang kanyang buhay ay buhay na alay para sa nangangailangan. At minsang sinabi niya, those who finds God finds everything. And those who loses God
loses everything. My dear brothers and sisters, may you find God in your life, that you may be richly blessed by Him. Amen.